Inilunsad ng Presidential Commission for the Urban Poor ang kauna-unahang community-based rehabilitation program sa lungsod Quezon. Sa ilalim ng naturang programa, sasailalim sa Livelihood Assistance Program ang mga susukong drug suspects para mailayo sila sa paggamit ng illegal na droga. May ulat si Jervis Manahan. Game na kumasa si PO1 Bato sa Trumpets Challenge kasama ang ilang residente ng Quezon City. Ito'y bahagi ng paglulunsad ng Urban Poor kontra droga, ang unang community-based rehabilitation program ng Presidential Commission for the Urban Poor na isinagawa sa Barangay Batasan Hills, QC. Layo daw nitong ipakita na ang urban poor o ang mga maralitang tagalungsod ay hindi dapat tina-target sa war against drugs dahil kaisa sila dito. Dinaluhan ito ng nasa 500 barangay leaders ng Quezon City na nanumpang gagawin ng lahat para masawata ang ipinagbabawal na gamot sa lungsod. Ayon kay Quezon City 2nd District Representative Winnie Castelo, ang rehabilitation ang pinakamabisang paraan para malabanan ang ipinagbabawal na gamot sa bansa. We do not condone extrajudicial killings, no? What is important is we identify them, the drug addicts would realize them, and they would voluntarily submit sa drug rehabilitation so that they will be reformed. We do not believe that they should be killed. We believe that we believe in the right to life, and we believe that they should undergo this kind of rehabilitation. Sa ilalim nito, ang mga susukong pusher at user ay sasailalim sa mga livelihood programs para malayo sa mga kinagisnang bisyo. Sa prosesong ito, mabibigyan ang mga adik na pangalawang pagkakataon sa kanilang mga buhay. Base sa tala ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA noong 2015, kalat ang mga ipinagbabawal na gamot sa siyam sa bawat 10 barangay sa Quezon City. What we want is to give them another chance at life, another shot at life, na meron pang future at hindi droga ang tamang solusyon para sa kanilang mga problema sa buhay. Suportado naman daw ng Philippine National Police ang mga ganitong kampanya. Sabi ni QCPD District Director Guillermo Eliazar, malaki ang naitutulong ng mga ganitong proyekto sa mga hakbangin ng PNP para mailigtas ang susunod na henerasyon mula sa ipinagbabawal na gamot. So ito, malaking bagay itong urban poor. Dahil alam naman natin na itong kampanya natin is it affects all the sectors of the community at kailangang makuha natin yung kanilang suporta. Sinasamantala natin na lahat ay naandito sa Rioporia, support natin sa ating Pangulo. Ayon naman kay PCUP Chairman Terry Ridon, simula pa lang ito ng pagtatayo pa ng mas maraming community-based rehabilitation program sa bansa. Magse-set up daw sila ng parehong programa sa Caloocan at iba pang lugar sa Metro Manila. So dapat meron pong community intervention na sasalo po sa kanila sa mga panahon pong ganito. Kaisa ng PCUP sa inisyatibang ito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Office of the President, DOH, PNP, DSWD at Dangerous Drugs Board. Para sa PTV News, Jervis Manahan.